Ano nga ba ang nangyari dito sa Magnolia Chicken Templados? Yan ngayon ang tanong ng karamihan pagkatapos nga ng hindi magandang pagtatapos nila dito sa eliminations. At napupunta ang sisi dito sa kanilang head coach na si Coach Chito Victolero. At sabi nga nung iba, kung ano man ang mangyari dito sa conference na to, mukhang napapanahon na para palitan ito si Victolero at magkaroon ng fresh start sa Magnolia. Dahil sabi nga nila, kahit sino pang player ang ilagay mo dyan, kung ang coach ay ganun pa rin, walang pagbabago na mangyayari sa sistema dito sa Magnolia. Marami ng mga nababanggit na pangalan, pero sa tingin ko ang isa sa pwedeng kunin nitong Magnolia Chicken Templados dyan ay itong si Chris Gavina. Kung inyong matatandaan itong si Chris Gavina, ang huling balita dyan, of course, nag-coach yan sa isang team sa Taiwan Basketball League at naging coach din niya sa PBA dito sa Terra Firma dati at pati na rin sa Rain or Shine Elasto Painters. Maganda naman ang pinapakita nito si Chris Gavina kahit na yung kanyang mga teams na pinaglalaroan ay hindi kasing competitive yung lineup kumpara doon sa mga, syempre sa mga powerhouse teams. Pero sa ngayon, mukhang pwede nilang bigyan ng tsansa ng SMC ito si Chris Gavina dahil actually kung titignan natin ito si Gavina kahit na nung ang team niya ay terra firma at puro mga bench players lang ang hawak, maganda naman yung pinapakita niya. So ano pa kaya kung mapunta siya sa isang team na Magnolia na mahuhusay yung mga players. At sa tingin ko wala namang mawawala sa Magnolia kung subukan nila ito si Chris Gavina dahil yung mga ginagamit na strategy ni Coach Victolero parang hindi na nagwo-work. Kaya sa tingin ko okay na rin na subukan nila itong si Chris Gavina para makita kung ano ang magiging resulta ng kanyang magiging performance pag siya ay naglaro na o naging coach na. Nagsisisi nga kaya itong si Jeron Teng sa paglipat dito sa San Miguel Beer. Itong si Jeron Teng, syempre alam natin star player yan nung nandun pa sa college at nung napunta sa Alaska at naging Converge ay isa siya doon sa mga go-to guys nila. Siya nga ang tinatawag na face of the franchise ng Converge noon pero hindi nagkasundo sa kontrata at naging unrestricted free agent si Jeron Teng at nagdesisyon nga siya na lumipat dito sa San Miguel Beer. Ang problema nga lang dito sa San Miguel Beer ay very limited yung playing time niya. Halos 5 minutes lang siya kung magdaro. At syempre nakita natin na kapag kukunti playing time mo, yung kumpiyansa mo mababawasan at nakita natin yan kay Jeron Teng. Hindi katulad nung dati na nakaka-score siya palagi ng double figures. Ngayon, mga 1 or 2 attempts lamang siya at madalas nga nagkakaroon pa ng mga error dahil syempre hindi siya masyado nakapaglalaro. Marami tuloy ang tatanong kung nagsisisi kaya itong si Jeron Teng sa paglipat dito sa San Miguel Beer. Siguro happy naman siya dahil syempre sabi nga ng mga players, ang importante dyan ay yung team ay manalo. Pero syempre kung ikaw ay player gusto mo rin na makakontribute at maipakita kung ano ang kaya mong gawin. Yun nga lang sa panig ng SMB medyo mahirap yung mangyari dahil nga nandyan sa kanyang posisyon ay kaparehas niya ito sila Don Trujano, Marshall Lassiter, CJ Perez, si Jericho Cruz at dahil dyan kukunti ang playing time na naiibigay sa kanya. Kaya kahit masaya siya siguro doon sa nakuha niya salary, hindi kaya mas makabubuti na ito si Greg Stotter ay lumipat ng ibang team para naman doon siya mapunta kung saan siya makakakuha ng tinatawag na playing time para maipakita kung ano ang kanyang skills. Bata pa naman itong si Jeron Teng at sa tingin nga ng karamihan, mukhang magkakaroon ito ng mas magandang tsansang maglaro kung mapunta siya doon sa kupunan na mabibigyan siya ng playing time. Dahil dito sa San Miguel Beer, hanggang ganyan kalakas yung lineup ng Beermen, medyo mahihirapan ka talaga makakuha. Totoo nga ba yung lumalabas na balita dito na sa social media na ito raw si Stanley Pringle ay ite-trade ng Barangay Ginebra kapalit ng isang big man? Yan ngayon ang tanong ng karamihan dahil ito raw si Stanley Pringle sa tingin nila ay gumagawa na ng paraan para talaga maipakita yung kanyang skills para deserving siya maglaro pa rin sa Ginebra. Pero ang Ginebra tinitignan na rin syempre yung future ng kanilang team lalo na at merong mga injury itong sila Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Sinabi nga ni Coach Timko na magre-rely sana sila dito kay Jeremiah Gray bilang forward at ito si Jamie Malonzo naman bilang power forward. Pero hindi nga yan natuloy dahil nga nagkaroon ng injury ang dalawang nabanggit na players. So hindi pa natin alam ang plano dito. Samantala naman ito si Stanley Pringle, ever since nung maoperahan sa tuhod hindi na katulad nung dati yung laro niya. Kaya ang sabi nga nung iba mukhang ito na talaga ang panahon para ito'y palitan at kumuha ng isa pang big man na makatutulong
dito sa lineup nila. Totoo nakuha nila si David Morel, pero mukhang nangangailangan pa ng additional na firepower ang Barangay Ginebra para mas mapalakas itong kanilang lineup. Sa ngayon, hindi pa natin natitiyak kung ano talaga ang magiging plano ni Coach Tim Cone dahil ide-determine pa nila syempre kung ano pa ba ang trade value nito si Stanley Pringle. Nakita naman natin doon sa laro sa Northport kahit natadong Ginebra na ito si Pringle ay kaya pa rin na mag-deliver basta bibigyan ng oportunidad. Pero kita rin natin na yung bilis niya at yung explosiveness ay hindi na katulad nung dati. Kaya abangan na lang natin kung saan team mapupunta si Pringle. Kung sakaling ito i-trade, malamang mabalik to sa Northport o di kaya naman ay dito sa Terra Firma mapunta kapalit ni Stephen Holt. So sa ngayon hindi pa natin matitiyak kung kailan mangyayari. Pero dahil tapos na ang trade deadline para ngayong season para doon sa mga teams na naglalaro pa sa playoffs, kaya itong si Pringle kung mate-trade yan, ito ay for next season na ito magaganap. Mukhang hindi talaga nagugustuhan itong si Coach Yengyao yung nangyayari na dito sa PBA. At ang tinutukoy natin ay yung mga lopsided trades kung saan yung mga players na tinatawag natin ay napupunta palagi doon sa malalakas na teams. So tignan natin kung ano mangyayaring sitwasyon dito dahil alam naman natin na itong PBA talaga ay pinapatakbo ng dalawang malaking kumpanya, itong SMC at MVP Group. Sinasabi ng matagal nito si Coach Yengyao na hindi nakalalaban ng patas yung mga independent teams lalo na pagdating dito sa mga salary cap. Sinabi nga niya noon pa, madalas na itong si Jamie Malonzo, hindi naman yan mapupunta ever sa Rain or Shine at sa Ginebra o San Miguel mapupunta. At yun nga ang nangyari. Sinabi rin niya na itong Terra Firma ay malakas sana ang team kung hindi pinipitasan ng player at alam naman natin na totoo yan. Itong Terra Firma, Northport at Blackwater ay kinukuha na ng mga players ng SMC at MVP Group. Kaya sa ngayon hindi na to nakapagtataka na ganyan talaga ang sitwasyon. Pero masasabi nga natin na ang problema kasi dyan, hindi naman masisisi lahat kay Commissioner Willie Marshall dahil ang talagang kapangyarihan ng PBA ay nandoon sa Board of Governors dahil sila ang nagdedetermina kung anong mga policy ng PBA at ang nag-i-implement lamang ay ito si Commissioner Marshall. So hindi pwedeng sisihin lahat ito si Commissioner Marshall dahil ang kapangyarihan ay nandito sa Board of Governors. Sa ngayon, sa tingin ko mukhang walang pagbabagong mangyayari dyan sa PBA unless yung makeup talaga ng teams ay magbago. Kasi kung hanggat hawak ng SMC at MVP Group yan, hindi ito magbabago. Ang tanong, hanggang kailan masusustain kaya yung ganitong sitwasyon? Dahil marami nga nakapansin, dito sa PBA ay parang kukunti na ang nanonood dito sa mga live games. Kumpara for example dito sa Premier Volleyball League at maski na dito sa UAAP. Kaya abangan natin kung anong mangyayari dito. Shout out kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Joseph Pineda, Donel Santiago, Malyari Mascarillas. Pinabati din natin si Jason Mendoza, Alicia Garcia, John Mark Cantos, pati na rin si Mike Miradora, si Annabel Galicia, John Mike Winky, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Carl Alarcos. Pinabati din natin si Luis Alon at ang Alon family, John Mark Cantos, Michael D, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Pinabati din natin si Enju, pati na rin si RG Bueno at Dalina family, at ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Kagawad Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad at Rico Olarte at ang iba pa.